May isang bansa ngayon, mga sangkay sa ating mundo na nanganganib na mag-collapse. Ngayon, mayroong gagawin na naman po ang bansang Amerika. Kagaya ng ginawa sa Iran, tutulungan daw po itong bansang ito. Pero sa papaanong pamamaraan, militar na naman po ang gagamitin, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Bago natin tuloy-tuloy itong ating vlog, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks. Alam nyo na, guys. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, hello guys. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Kasi, alam nyo guys, dito po natin i-upload yung mga pandaigdigang balita. Wala po tayo ditong ibang topic kundi mga nangyayari, mga ganap sa ating mundo. Kaya naman i-subscribe nyo po ito ngayon din. Alright? Okay, may isang bansa kasi, mga sangkay, na nanganganib ngayon. Ito po yun. Ito ang Cuba. Tonight, Cuba is in the dark. The entire electrical grid collapsing today as the country struggles with an energy crisis. So, mayroon pong energy crisis sa kanila. Itong Cuba. Kasi, ang pagkakaalam po natin, itong Cuba ay pinamumugaran din, mga sangkay, ng mga masasamang grupo na kumukontrol din po sa gobyerno nila at dahilan kung bakit ang bansang ito naghihirap, mga sangkay. Especially itong mga narco, no? Ngayon, ito ang ganap. Mayroon pong krisis pagdating po sa supply ng kuryente. Kaya wala pong kuryente sa kanilang bansa. Leaving millions on the island without power. During this latest blackout, people have been spilling out to the streets here for hours. Fortunately, some cloud cover to keep them from this blistering heat. It's been 3 months since a drop of oil has reached the country. Highways are empty because there's no gas. Women Okay. Nagkukulang ng supply dahil kulang na rin po yung oil. Ngayon, ang bansang ito, mga sangkay, may ilang ilang syudad, o may mga syudad po sila na wala na pong kuryente. Hindi na pong kayang supplyan ng kuryente. are delivering babies in dark hospitals with no electricity. Grabe. Conditions are deteriorating. I sat down exclusively with Deputy Prime Minister Oscar Perez Oliva Fraga, considered by many to be Cuba's economic czar. His plan to attract more foreign investors, including large companies from the United States. Cuba está abierta a tener una relación comercial. He says Cuba is open to having a fluid commercial relationship with U.S. companies, with Cubans residing in the United States and their descendants. This person tells me it would be a breath of fresh air. And while there are people in the United States who legally do business with Cuba, Washington's trade embargo restricts many companies from doing authorized business there. So, ito po yung situation ngayon sa Cuba. Ngayon, mga sangkay, nagsalita na po itong si Donald Trump. Ito po yung kanyang babala. Kukunin daw po niya ang Cuba sa gitna ng nararanasang brownout or blackout or energy crisis ng kanilang bansa. Sa gitna ng lumalalang krisis sa Cuba, direktang inihayag ni US President Donald Trump ang kanyang posisyon laban sa bansa. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. At ayon sa ulat, nakaranas ng malawakang blackout ang Cuba matapos mag-collapse ang national power grid ng bansa na pinalala ng kakulangan sa langis dahil sa embargo ng US. Dahil dito, umaabot na sa ilang oras hanggang halos isang araw ang mga brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Grabe, no? Ayun, tingnan nyo, mga sangkay. Iba't ibang bahagi po yan ng mga syudad doon sa Cuba. Wala pong kuryente. Imagine niyo, mga sangkay, kung papaano how they do business kung wala pong supply ng kuryente. Tingnan nyo, gabi, mga sangkay, especially pag gabi, di ba, kailangan po ng kuryente. Blackout, mga sangkay, yung malawak na syudad. Tingnan nyo po. Na nagdudulot ng pagkaantala sa serbisyong medikal, transportasyon at ekonomiya. Grabe, no? Tignan nyo, mga sangkay, oh. Puro itim yung paligid. Ang naaalala ko dito, mga sangkay, yung North Korea, 'di ba? Kapag kagabi daw,
yung buong paligid ng North Korea, walang kuryente, maliban po doon sa capital nila. Yun lamang daw po yung may kuryente. Kaya nga po, di ba, magkatabi daw po yung North Korea. Magkatabi ang North Korea at South Korea. Ngayon, ang dalawang bansang yan, yung South Korea, puro ilaw, buong paligid. Yung North Korea, maitim. Yung sa mapa, mga sangkay, maitim lang po sila. Pero may isa pong umbok na isang malaking syudad, doon lamang po mayroong ilaw. Hindi lamang enerhiya ang apektado sa Cuba, kundi pati ang turismo at pagpasok ng mga supply dahil sa kakulangan ng panggatong. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Trump ang Cuba bilang isang mahinang bansa na maaaring pakialaman ng Estados Unidos. Nako, mga sangkay. Pag sinabing papakialaman, of course, alam nyo na ang gagawin dyan. Militar ang ipapadala ni Donald Trump para makontrol ang gobyerno. Ewan ko, mga sangkay, kung may pakinabang ang Amerika dyan, tingin ko wala naman po silang makukuha sa Cuba eh. Diba? Kasi isipin na naman po ng iba, hindi, kaya na naman gagawin niya ni Donald Trump kasi mayroon na naman silang pakikinabangan sa loob ng kanilang bansa. Hindi ko alam. May problema nga po. May energy crisis nga po sila eh. Anong makukuha ni Donald Trump dyan? Makukuha ng Amerika? Wala. Ang gusto lamang siguro ni Donald Trump, maayos itong bansang ito. Kaya nga po, may mga usap-usapan ngayon, mga sangkay, pagdating po sa Bible prophecy. Sabi nila, baka daw po si Donald Trump na itong Antikristo na sa ngayon, mga sangkay, hindi pa nare-reveal ang tunay na pagkatao. Kasi, tingnan nyo po yung kanyang ginagawa. Bibigyan ng peace yung Iran, bibigyan ng peace yung ganitong bansa, pag-aayusin yung ganitong bansa, yung Cuba tutulungan para yung mga tao umunlad. Di ba, mga sangkay? Kaya marami pong nagdududa. But, tingnan po natin kung anong mga magaganap. Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. Samantala, lumalala rin ang galit ng mga mamamayan sa Cuba dahil sa tuloy-tuloy na kakulangan sa kuryente, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Grabe, no? May mga ulat ng protesta at pagtutol habang ang pamahalaan ay nagsisikap na ibalik ang kuryente at ayusin ang ekonomiya sa gitna ng matinding pressure mula sa Estados Unidos. Sa kabila nito, nagsasagawa na rin ang pag-uusap ang Cuba at Estados Unidos, bagamat nananatiling hindi tiyak kung magre-resulta ito sa isang kasunduan o mas lalong pagtindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kath Carriedo, humahata. So, ayan, mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Tama ba na magpadala na ng militar ang Amerika para sakupin na po itong Cuba? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Meron pa pong gera sa Iran. Hindi pa po tapos yun. Diba? Diyos ay nasabi, mga sangkay, na baldado na daw po yung Iran kasi yung mga kilalang mga leader po ng Iran, wala na eh. Napabagsak na po nila eh. Ito na lang, mga sangkay, yung natitira ngayon. Itong mga sinasabing mga bagong upong mga leader na very, vulnerable, very weak, madaling matarget ng mga Mossad. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan, guys, na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.